Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3521. Ang 8 gininto ang susi ay magbubunga ng isang mahalagang kayamanan, kaya marami sa kanila ang natukso sa paningin. Pagkasabi niyo ng isang mata ay nagtawanan ang ibang warrior sa paligid niya. Ang isa sa kanila ay diretsong nagsabi, huwag na kayong mag-act na parang napakabuting tao. Hinahabol mo lang ang 8 gininto ang lalaki ng lalaking ito. Ayaw mo lang magmukhang masama. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang makuha ang mga susi na iyon? Napakaraming tao ang pinupuntirya sila. Ang mga susi ng lalaking ito ay hindi magiging iyo. Nagpapatuloy ang labanan, at ang hitsura ni Jack ay isang distraction lamang na naging dahilan upang pansamantalang tumigil ang mga labanan. Gayunpaman, alam ng marami sa kanila na ito ay pansamantala lamang. Matapos kutsain ng lalaking may isang mata, galit niyang tinitigan ang tao, ayaw umamin, novel drama. Gusto niyang makipagtalo, pero may ibang naputol, tigilan mo nga yang kalokohan mo. Makukuha ng sino mang may kakayahan ang mga susi na iyon. Kung mayroon kang mga kasanayan, pagkatapos ay labanan mo ito sa iyong sarili. Medyo nainis si Jack. Nakatayo pa rin siya doon, ngunit pinag-uusapan ng lahat kung paano nila ipamahagi ang mga susi na mayroon siya. Medyo naaliw si Jack. Nagtaas ng kilay si Quentin at ang iba. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Kailangan talagang tingnan ng mga taong iyon ang kanilang sarili sa salamin kung gusto nilang kunin ang pag-aari ni Jack. Ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo ay pansamantalang naabot ang isang pinagkasunduan upang magtulungan, kaya natural, walang sinuman sa kanila ang magtangkang kunin ang mga susi ni Jack. Ang mga naunang talakayan ay mula sa mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Chad scoffed, ignorante talaga sila. How dare they try to even touch Jack? Gusto na talaga nilang mamatay. Ang mga salita ni Chad ay narinig lamang ng ilang katabi kaya hindi sila nakakuha ng ganoong atensyon. Ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay sinusubukan pa ring labanan ang mga susi ni Jack. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng kalabog mula sa malayo. Napalingon ang lahat upang makita ang isang gintong kinang na mabilis na lumipas. Emosyonal na sabi ni Tulane, Robert. Andito na siya sa wakas. Nang mabalitaan ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo na si Robert iyon, naging emosyonal sila. Napakakaunting alam ni Jack sa mga mundo ng ikatlong baitang. Kung tutuusin, palagi siyang kumikilos ng mag-isa. Kahit na nakipagtulungan siya sa mga third grade worlds dati, hindi pa siya nagtanong tungkol sa pinakamalakas na mandirigma mula sa third grade world. Ito ay mahusay. Sa wakas nandito na si Robert. Magiging maayos ang lahat ngayon. Mamamatay ang mga asong iyon. Itinulak nila kami sa sobrang tagal, oras na para lumaban kami. Hindi na sila makakalabas ng hindi nasaktan sa pagkakataong ito. Tama na yan. Iniisip ko pa rin kung darating ang isa sa pinakamalakas para iligtas kami. Kahit na hindi si Robert ang pinakamagaling sa kanila, higit pa rin siya sa sapat para sa labanang ito. Si Robert ay parang haligi ng lakas sa mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo na natipon doon. Dahan-dahan siyang bumaba, at nagsimulang kumalma ang lahat. Tumaas ang isang kilay ni Jack, nakatingin kay Robert na nagtataka. Sa pakikinig sa mga talakayan ng lahat, tila si Robert ay kabilang sa pinakamalakas na mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang. Ito lang ang unang beses na narinig ni Jack ang pangalan niya. Wala pa siyang narinig na binanggit ang pangalan noon, ngunit sa mga ekspresyon, parang si Robert ang dapat malaman ng lahat. Napalunok si Chad habang sinasabi sa mahinang boses, hindi ako makapaniwala. Akala ko wala silang pakialam sa atin. Nung tinutulak kami pababa, yung mga taong yon umarte na parang wala silang nakita. Hindi nila kami tinulungang lumaban. Naisip ko na, kahit na ang lahat ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo ay katayin, sila ay titingin lamang mula sa itaas, na kumikilos na parang wala silang alam at nakikita ang anumang bagay. Kabanata 3522. Napalingon si Quentin kay Chad, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang sitwasyon sa karagdagang ay mas komplikado. Nabalitaan ko na ang labanan doon ay nasa yugto na kung saan walang panalo. Walang gustong sumuko, at mas maraming tao ang namamatay. Tumaas ang isang kilay ni Chad na halatang hindi sang-ayon sa sinabi ni Quentin. Kung noon pa man, hindi naiisipin ni Chad ang problema. Gayunpaman, mula nang makilala niya si Jack, pakiramdam niya ay maraming bagay ang nalinawan. Mahina ba si Jack? Kumpara man sa mga nagpapakilalang bayani na iyon, hindi siya palpak. Gayunpaman, hindi kailanman minamaliit siya ni Jack. Hindi baliwalain ni Jack ang anumang paghingi ng tulong at hayaan ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo na apihin.
Kung ikukumpara ang dalawang panig, hindi na ito napigilan ni Chad. Mas komplikado pa nga ang sitwasyon doon, pero hindi naman sa hindi nila kami matutulungan. Malinaw na ayaw lang nila. The moment they have to give anything up, wala na silang pakialam sa amin. Kahit hindi natin masabi na mali ang ginagawa nila, they keep on putting themselves on such a high pedestal. Binibigyan lang nila kami ng lahat ng uri ng utos, at pinaparusahan nila ang sinumang hindi sumusunod sa gusto nila. Inaabuso nila ang kanilang kapangyarihan ngunit hindi kailanman mananagot kapag kailangan nila. Sino sa tingin nila? Habang sinasabi niya iyon, hindi pinahina ni Chad ang kanyang boses, at maririnig ng mga tao sa paligid nila ang lahat ng malinaw. Marami sa kanila ang tumingin sa paligid, ngunit walang nagpahayag na sumang-ayon o tumanggi. Alam ng lahat ang sitwasyon, ngunit walang gustong magsalita tungkol dito. Kung may narinig silang sinasabi, masama ang kahihinatnan. Walang pakialam si Chad sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay kaya nilang gawin ang lahat ng gusto nila. Kailangan lang niyang ipahayag ang kanyang iniisip. Nag-aalalang hinayla ni Quinten ang braso ni Chad, "Shut up. Anong pinagsasasabi mo? Sa tingin mo ba ay kwalipikado kang pag-usapan ito? Ang mga malalakas ay may sariling mga bagay na dapat gawin. Hindi ikaw sila. Hindi mo malalaman." Sinusubukang pigilan ni Quinten si Chad. Tumaas ang isang kilay ni Chad, nagpa siya na hindi na magpatuloy para sa kapakanan ni Quinten, ngunit hindi pa rin siya masaya. Tumingin si Rudy kay Robert at tumaas ang isang kilay, bumulong kay Chad, "Ano ito sa loob at labas? Nasa loob ba ang mas malalakas na mandirigma?" Tumanggaw si Chad, ang panloob na rehiyon ang pangunahing larangan ng digmaan para sa pakikipaglaban sa mga singsing. Narinig ko ang ilan sa kanila ay may 50 ring singsing. Kung ikukumpara sa panloob na rehiyon, ang panlabas na rehiyon ay walang halaga. Hindi sila madaling pumunta sa panlabas na rehiyon, at mag-aaway lamang sa mga susi sa panloob na rehiyon. Kahit na ang panlabas na rehiyon ay dumaranas ng matinding pagkalugi, at kahit na tayo ay kasalukuyang dumaraan sa isang malawakang labanan dito, sa Malakas, ito ay kasing simple ng ilang tao na namamatay. Wala itong dapat pag-isipan. Pagkasabi niya nun, napatigil si Chad. Seryoso ang ekspresyon ng mukha niya bago niya idinagdag, "I'm actually very surprised that Robert is here." Kung paano siya, hindi sana siya nakapunta rito ng ganoon kadali. Dapat may nangyari sa loob, o dapat niyang isipin na ang labanang ito ay makakaapekto sa sarili niyang kita. Tumanggaw si Rudy. Ang mga salita ni Chad ay napakamakatwiran. Ang mga tinatawag na malalakas na mandirigma ay hindi kailanman nag-abala sa anumang bagay maliban kung ito ay nag-aalala sa kanilang sarili. Kung hindi, wala silang pakialam sa pagkamatay ng ibang mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang. Bahagyang ipinikit ni Chad ang kanyang mga mata habang nagpatuloy, ang higit na kasuklam-suklam ay ang katotohanang basta-basta silang nag-i-issue ng mga utos sa tuwing iniisip nilang magiging kapaki-pakinabang tayo. Para na lang tayong mga alipin nila. Kabanata 3523. Napalingon si Quinten kay Chad, "Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang sitwasyon sa karagdagang ay mas komplikado. Nabalitaan ko na ang labanan doon ay nasa yugto na kung saan walang panalo. Walang gustong sumuko, at mas maraming tao ang namamatay." Tumaas ang isang kilay ni Chad na halatang hindi sang-ayon sa sinabi ni Quinten. Kung noon pa man, hindi na iisipin ni Chad ang problema. Gayunpaman, mula nang makilala niya si Jack, pakiramdam niya ay maraming bagay ang nalinawan. Mahina ba si Jack? Kumpara man sa mga nagpapakilalang bayani na iyon, hindi siya palpak. Gayunpaman, hindi kailanman minamaliit siya ni Jack. Hindi baliwalain ni Jack ang anumang paghingi ng tulong at hayaan ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo na apihin. Kung ikukumpara ang dalawang panig, hindi na ito napigilan ni Chad. Mas komplikado pa nga ang sitwasyon doon, pero hindi naman sa hindi nila kami matutulungan. Malinaw na ayaw lang nila. The moment they have to give anything up, wala na silang pakialam sa amin. Kahit hindi natin masabi na mali ang ginagawa nila, they keep on putting themselves on such a high pedestal. Binibigyan lang nila kami ng lahat ng uri ng utos, at pinaparusahan nila ang sinumang hindi sumusunod sa gusto nila. Inaabuso nila ang kanilang kapangyarihan ngunit hindi kailanman mananagot kapag kailangan nila. Sino sa tingin nila? Habang sinasabi niya iyon, hindi pinahina ni Chad ang kanyang boses, at maririnig ng mga tao sa paligid nila ang lahat ng malinaw. Marami sa kanila ang tumingin sa paligid, ngunit walang nagpahayag na sumang-ayon o tumanggi. Alam ng lahat ang sitwasyon, ngunit walang gustong magsalita tungkol dito. Kung may narinig silang sinasabi, masama ang kahihinatnan. Walang pakialam si Chad sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay kaya nilang gawin ang lahat ng gusto nila. Kailangan lang niyang ipahayag ang kanyang iniisip. Nag-aalalang hinayla ni Quinten ang braso ni Chad, "Shut up. Anong pinagsasasabi mo?
Sa tingin mo ba ay kwalipikado kang pag-usapan ito? Ang mga malalakas ay may sariling mga bagay na dapat gawin. Hindi ikaw sila. Hindi mo malalaman. Sinusubukang pigilan ni Quinten si Chad. Tumaas ang isang kilay ni Chad, nagpa siya na hindi na magpatuloy para sa kapakanan ni Quinten, ngunit hindi pa rin siya masaya. Tumingin si Rudy kay Robert at tumaas ang isang kilay, bumulong kay Chad, ano ito sa loob at labas? Nasa loob ba ang mas malalakas na mandirigma? Tumanggaw si Chad, ang panloob na rehiyon ang pangunahing larangan ng digmaan para sa pakikipaglaban sa mga singsing. Narinig ko ang ilan sa kanila ay may 50 ring singsing. Kung ikukumpara sa panloob na rehiyon, ang panlabas na rehiyon ay walang halaga. Hindi sila madaling pumunta sa panlabas na rehiyon, at mag-aaway lamang sa mga susi sa panloob na rehiyon. Kahit na ang panlabas na rehiyon ay dumaranas ng matinding pagkalugi, at kahit na tayo ay kasalukuyang dumaraan sa isang malawakang labanan dito, sa Malakas, ito ay kasing simple ng ilang tao na namamatay. Wala itong dapat pag-isipan. Pagkasabi niya nun, napatigil si Chad. Seryoso ang ekspresyon ng mukha niya bago niya idinagdag, I'm actually very surprised that Robert is here. Kung paano siya, hindi sana siya nakapunta rito ng ganoon kadali. Dapat may nangyari sa loob, o dapat niyang isipin na ang labanang ito ay makakaapekto sa sarili niyang kita. Tumanggaw si Rudy. Ang mga salita ni Chad ay napakamakatwiran. Ang mga tinatawag na malalakas na mandirigma ay hindi kailanman nag-abala sa anumang bagay maliban kung ito ay nag-aalala sa kanilang sarili. Kung hindi, wala silang pakialam sa pagkamatay ng ibang mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang. Bahagyang ipinikit ni Chad ang kanyang mga mata habang nagpatuloy, ang higit na kasuklam-suklam ay ang katotohanang basta-basta silang nag-iisyo ng mga utos sa tuwing iniisip nilang magiging kapaki-pakinabang tayo. Para na lang tayong mga alipin nila. Kabanata 3524. Kinagat ni Harold ang kanyang mga labi, nagmamadaling sinabi sa magalang na tono, tama ka, Robert, ngunit wala tayong pagpipilian. Napakarami sa ating mga kapwa alagad ang pinahirapan hanggang sa mamatay, at bumuo pa sila ng mga grupo para pagnakawan tayo. Napilitan na kami sa isang sulok. Kung hindi tayo lalaban, hahayaan na lang natin silang gawin lahat ng gusto nila sa atin. Napapikit si Robert habang nakatingin kay Harold. Baka sa boses niya ang paghamak, anong ibig mong sabihin na napilitan ka sa isang sulok? Malinaw na may iba pang mga bagay na maaaring gawin, ngunit pinili mo ito. Pinipilit mo lang na pahirapan kami. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nilinggan ni Robert ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo, hindi pinapansin ang iba pa sa kanila. Nanginginig ang mga kamay ni Chulain sa lahat ng emosyong umiikot sa kanya. Ang kanyang unang pananabik ay nauwi sa pagkagulat at pagkabigo. Pakiramdam niya ay mapupuno na siya ng sobrang frustration na sisubog na siya. Ano ang ibig sabihin ni Robert sa mga salitang iyon? Sinisisi ba siya ni Robert sa pagsisimula ng laban na ito at pagkaladkad kay Robert dito? Mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ni Chulain, at ang lahat ng kalamnan sa kanyang katawan ay naninigas din. Lumaki pa ang sugat sa kanyang dibdib dahil sa kanyang mabigat na paghinga, dumudugo na naman. Nagsisimula na ring mamatla ang mukha niya sa galit. Mahigpit na hinawakan ni Harold ang palso ni Chulain, ayaw niyang kumilos ng padalos-dalos si Chulain. Lumingon si Chulain, at puno ng galit ang kanyang mga mata. Natural na alam ni Harold kung bakit ganoon ang nangyari. Gayunpaman, maaari lamang silang manahimik noon. Ang tanging nagawa ni Harold ay sumulyap kay Chulain para pigilan ang sarili. Kailangan nilang umasa kay Robert sa sandaling iyon. Hindi naman masyadong malayo si Jack sa kanila. Kitang-kita niya ang bawat kilos ni Chulain. Kahit hindi niya marinig ang mga sinasabi ng mga ito ay nababasa pa rin niya ang sitwasyon sa ekspresyon ni Chulain. Nagtaas siya ng kilay. Ang mga tinatawag na bayani ay talagang hindi mga dakilang tao. Katulad nga ng sinabi ni Chad, kapag hindi kailangan ang mga taong iyon, mahilig silang magpakita ng kanilang kapangyarihan. Sa sandaling kailanganin sila, sila ang unang tumakas, na gumagawa ng iba't ibang mga dahilan para sa kanilang mga aksyon. Hindi nila kailanman kasalanan, palaging ibang tao. Kahit na napakaraming mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ang namatay, ito ay isang simpleng numero lamang sa kanilang mga mata. Naningkit ang mata ni Thomas, I was wondering who it was, so ikaw pala. Mukhang hindi maganda ang takbo sa loob. Ang mga salita ni Thomas ay may ibang kahulugan sa likod nito. Hindi naintindihan ng iba, pero naintindihan ni Robert. Robert smirked viciously, akala ko matatakot ka ng todo kapag nakita mo ako, hindi ako makapaniwala na makakagawa ka ng ganon kagandang act. Hindi ka ba natatakot na nandito ako? Nanlamig ang mukha ni Thomas habang galit na sumigaw, anong kalokohan? Sino ang natatakot? Dapat ikaw ang umiihi sa pantalon mo. Huwag isipin na magagawa mong paikutin ang mga talahanayan ng mag-isa.
Sino tayo sa tingin mo? Hindi mo ba nakikita kung gaano karaming mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ang natipon dito? Napangisi si Robert, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang sinusubukan mong gawin. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang gawin ang mga petty tricks mo. Nagsimula siyang gumawa ng mga selyo kaagad pagkatapos ay gumawa ng mga tunog ng pagsabog sa loob ng kanyang kamay. Ang mga bola ng apoy ay nabuo sa paligid ng kanyang mga kamay, at ang hangin sa paligid ay tila lumabo. Ang lahat ay naliwanagan ng orange na glow. Bahagyang tumangala si Jack sa napakalaking pressure na napatitig sa kanyang mga labi na may pagkagulat. Nagulat na sabi ni Chad, kaya ito ang Middle Ultimate God Rank Technique, Crimson Meteor. Kabanata 3525. Kumunat ang noo ni Thomas nang sumilay ang pag-aatubili sa kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang tumingin sa likuran, iniisip kung nasaan ang kanyang panganay na alagad. Nakita ni Robert kung ano ang kanilang mga plano at alam niyang naghihintay sila ng mga reinforcement. Halatang hindi niya sila bibigyan ng pagkakataon dahil gusto niyang harapin silang lahat bago dumating ang mga reinforcements. Muling nilinggan ni Thomas ang orange-red glow. Ang pamamaraan ni Robert ay kilala sa mga mandirigma mula sa ikatlo at ikalawang baitang mundo. Gumamit siya ng mas mababang Ultimate God Rank Technique, kaya hindi siya tugma kay Robert. Wala sa mga ikalawang baitang World Warriors doon ang nakatapat kay Robert. Kinagat ni Thomas ang kanyang mga ngipin at sinabi kay Kadian, kailangan nating magtulungan mamaya. Stall time hanggat maaari. Kung hindi, mamamatay tayong lahat dito. Gaano man katindi ang mga naunang labanan, sila ay nasa pantay na larangan ng paglalaro. Nabasag ng hitsura ni Robert ang balanseng iyon. Ang teknik na ginamit niya ay Middle Ultimate God Rank Technique. Ito ay sapat na upang labanan ang kahit na dalawa sa Thomas. Higit pa riyan, naroon din ang iba pang mga mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo. Kakailanganin lang ni Robert na harapin ang mas malakas, at ang iba ay walang kakayahang lumaban. Kamatayan lang ang naghihintay sa kanila. Nanginginig ang mga kamay ni Kadian habang nag-aalalang sinabi niya, Thomas, hanggang kailan ba tayo mag-stall? Ang mga labi ni Thomas ay kumikibot, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinasabi niya, hanggat maaari. Pareho silang nagsimulang bumuo ng mga seal habang itinutulak nila ang lahat ng tunay na enerhiya sa kanilang mga katawan, nagpaplanong labanan si Robert hanggang sa kamatayan. Sa sandaling iyon, isang nagyayelong asul na sinag ang bumaba mula sa kalangitan. Biglang bumaba ang temperatura. Nanlaki ang mata ni Thomas nang lumingon siya sa likuran niya. Isang lalaking nakaasul na damit ang sumugod mula sa malayo. Ang lalaki ay tila may masamang tingin, at ang kanyang buong katawan ay nababalot ng nagyayelong asul na enerhiya. Ang tao ay hindi kapani-paniwalang mabilis, dumating sa harap ng lahat sa isang iglap. Tuwang-tuwang sabi ni Thomas, Horace, nandito ka na sa wakas. Kung mamaya ka pa, ang mga basurang ito ay sinubukang humila ng isang bagay. Ngumisi si Horace habang malamig na sinabi, huwag kang mag-alala, ang mga basura mula sa mga ikatlong baitang mundo ay hindi kailanman aabot sa anumang bagay sa harap natin. Palagi silang magiging biktima natin. Nang tingnan kung sino iyon, nanigas ang ekspresyon ni Robert. Ang walang pakialam na ugali niyang iyon ay tuluyan ng naglaho nang sabihin niyang talagang lalaking ito. Si Horace ay isa sa mga mas malalakas na mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Siya ay nirerango sa top 3 nanograms kanyang banal na grade clan. Ang kanyang mga kasanayan ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Narinig na ng lahat ng mga mandirigmang naruroon ang tungkol kay Horace. Nanigas si Quentin, tapos na tayo. Hindi ako makapaniwala na siya yon. Nakataas ang kilay ni Jack habang nakatingin kay Quentin na nagtataka. Pagkatapos nito, tiningnan niya ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo sa kanilang paligid. Wala sa kanila ang mukhang masaya sa sitwasyon. Nang makita nila kung sino ang dumating, tuluyang nawala ang kanilang excitement. Lahat sila ay may matigas na ekspresyon. Parang hindi mahina si Horace. Siguradong mas malakas siya kaysa sa mayabang na si Robert. Kabanata 3526. Pati ang ekspresyon ni Robert ay nanigas. Gamit ang kanyang mga kamay, bumuo si Horace ng ice blue seal na sumasayaw at nagsanib sa hangin. Itinulak niya ang kanyang mga kamay pasulong, at isang nagyayelong asul na liwanag ang lumitaw sa kanyang likuran. Isang napakalaking snowflake na may taas na 3 o 4 na tao ang lumitaw. Ito ay may hindi mabilang na mga seal na nakaukit dito, at ang snowflake ay dahan-daang umikot sa likod ni Horace, na may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Nang makita ng lahat ang eksena, natigilan sila. May nagsabi sa mahinang boses, isang world avatar. Nagawa ni Horace na bumuo ng world avatar. We're doomed. We're done for now.
Nakatayo lang sa gilid si Rudy, naguguluhan habang naririnig ang lahat ng nag-uusap tungkol sa mga world avatar, sa kapangyarihan ng mga avatar, at mga avatar ng yelo. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa mga avatar sa mundo dati, ngunit sa pakikinig sa kung paano nagsasalita ang lahat, tila ito ay isang malaking bagay. Para hindi magmukhang tanga, agad niyang tinignan si Jack nang may pagtataka. Napangiti si Jack habang tinatapik ang balikat ni Rudy at pabuulong na nagpaliwanag, ang mga avatar ng mundo ay karaniwang mga pagpapakita ng mga espesyal na kapangyarihan pagkatapos na ay absorb sa iyong katawan ang mga batas ng langit at lupa. Naguguluhan pa rin si Rudy habang nakikinig, ngunit mas naiintindihan niya ang diwa nito. Ito ay tulad ng pagbibigay ng tulong sa kakayahan ng isang tao. Kung ang taong iyon ay gumagamit ng mas mababang Ultimate God rank technique at pinagkadalubhasaan ito hanggang sa unang yugto, ang pamamaraan ay magiging kasing lakas na parang pinagkadalubhasaan niya ito sa ikalawang yugto sa tulong ng isang mundo. Avatar. Kumunat ang noo ni Rudy at nagtanong, mukhang napakahirap matutunan ng isang world avatar. Kahit na maraming tao ang nakatagpo ko, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng sinumang gumagamit nito. Tumango si Jack, na nagpatuloy sa pagpapaliwanag, ang pagbuo ng isang avatar sa mundo ay katumbas ng pagiging maliwanagan sa mga batas ng mundo. Ang Horus na ito ay gumagamit ng isang avatar ng yelo, ibig sabihin ay naliwanagan siya sa mga batas ng yelo, pinalamutian ito sa loob niya upang mabuo ang avatar. Ang pag-unawa sa mga batas ng yelo ay nangangailangan ng mataas na antas ng pang-unawa. Kailangan mong nasa tamang lugar sa tamang oras din. Napakurap si Rudy. Sa totoo lang, kahit na hindi ipaliwanag ni Jack ang mga huling pangungusap, mauunawaan niya kahit gaano pa ito kahirap. Kahit na sa napakaraming mga henyo sa loob ng Whirling World, nakakita lang sila ng isang tao na nakakabisado nito sa mahabang panahon. Kitang-kita kung gaano ito kahirap. Ipinaliwanag nito kung bakit nagulat ang lahat. Maging ang ekspresyon ni Robert ay nagdilim ng mga sandaling iyon. Sa pamamagitan ng isang world avatar, ang labanan ay biglang naging mas mahirap para sa kanya. Nagkaroon din si Robert ng ilang mga paghihirap na hindi niya maipahayag. Hindi niya maipakita ang lahat ng kanyang emosyon sa kanyang mukha, o ito ay lubos na makakasira sa kanyang dignidad. Gaano man kalakas ang kanyang kalaban, isa siyang pinuno sa mga mundo ng ikatlong baitang. Kung isisiwalat niya ang kanyang mga takot, ito ay lubos na makakasira sa kanyang reputasyon. Kung sakaling kumalat ang bagay sa iba, hindi niya matatanggap ang kahihiyan. Ang magagandang seal ay patuloy na nagsasama-sama sa napakalaking snowflake na iyon. Naglabas ito ng matingkad at mapusyaw na asul na liwanag, ganap na nakapalibot kay Horus ng liwanag. Lumaki ang mali siya ng ngisi ni Horus. Kahit na napigilan ni Robert ang kanyang kalmado, nakikita pa rin niya ang takot na pilit niyang tinatago. Gusto niyang makita ang mga ekspresyong iyon sa mukha ng kanyang mga kaaway. Hinahaplos nito ang kanyang ego sa tuwing nakikita niya ito. Kabanata 3527. Hindi kailanman inisip ni Horus na mga tao ang mga mandirigma sa ikatlong baitang sa mundo. Sa katunayan, ang tingin niya sa kanila ay mga kordero lamang para sa katayan, kaya ang mga tupang na ito na sumusubok na lumaban sa kanya ay isang napakalaking insulto sa kanya. Gagamitin niya ang pinakamalupit na paraan para parusahan ang mga tupang nagtangkang gumanti, gusto niyang pagsisihan sila kahit na iniisip ito. Gusto niyang makita ang takot, gulat, at sakit sa mukha ng kanyang mga kaaway. Lalong natuwa si Horus. Hahaha. Natatakot ka na ba? You should keep your cool, kasi mas madaming kilabot na mangyayari. Wala ka pang nakikita. Para sa mga third grade world warriors, si Horus ay parang isang mabangis na hayop na gumapang palabas ng impyerno, at nakaramdam sila ng panginginig habang nakatingin lang sa kanya. Samantala, ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo ay pawang mga ngiti, maliwanag na tuwang-tuwa. Sa paligid ni Horus, ang lahat ay nasa kanilang pagkakahawak na walang posibleng pagbagsak ng mga kaganapan. Magtatagumpay sila at tatapakan ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo, na tiyak na isusumit ang kanilang mga gintong susi sa kanila. Isang mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ang malakas na bamulong, kamanghamanghang si Horus. Ang mga mandirigma ng ikatlong baitang mundo na iyon ay takot na kahit ano pa ang sabihin. Para silang maiihi sa kanilang pantalon. Exactly. Sobrang yabang nila noon, pero ngayon, parang maiiyak na sila. Simula pa lang, malalaman mo na agad ang pakiramdam ng nasa impyerno. Hinding-hindi ka na makakalaban. Novel drama. Huminga ng malalim si Thomas habang tinitingnan ang world avatar sa likod ni Horus ng may paghanga at seguridad. Iniisip niya kung kailan siya makakabuo ng isa. Wala sa mood si Rudy na isipin kung ano ang nararamdaman ng mga tao sa paligid niya. Ang kanyang mga iniisip ay ganap na nasa avatar ng mundo. Para sa kanya, walang kasing talino o kasing kakayahan ni Jack.
Ang isang world avatar ay maaaring isang bagay na hindi kapani-paniwala sa karamihan sa kanila, ngunit hindi ito dapat na mahirap para kay Jack na makabisado. Gayunpaman, sigurado si Rudy na wala si Jack. Nanlaki ang mga mata niya habang nagtatanong, Jack, bakit wala kang world avatar? Could it take a lot time to master? Malaki ang tiwala ni Rudy kay Jack at pakiramdam niya ay wala siyang world avatar dahil lang sa wala siyang oras. Ito ay hindi isang bagay ng talento sa lahat. Tumaas ang isang kilay ni Jack at nakangiting sinabi, ang isang avatar sa mundo ay hindi lamang nangangailangan ng oras at talento para matuto. Kailangang nasa tamang lugar ka rin sa tamang oras. Kailangan mong makahanap ng isang lugar na siksik sa mga batas ng iyong katangian. Tumingin si Rudy kay Jack, hindi pa rin maintindihan ang ibig niyang sabihin. Nagpatuloy si Jack sa pagpapaliwanag, upang maunawaan ang mga batas ng mundo at mapawi ang isang world avatar, kailangan mong maging katawa-tawa na talento. Maging ang mga batas ng mundo ay maaaring hatiin sa mga katangian. Halimbawa, ang martial techniques na natututuhan ko ay ang katangian ng kaluluwa. Kung gusto kong matutunan ang mga batas ng mundo, kailangan kong magtungo sa isang lugar na hindi kapani-pani walang kakaibang katangian ng kaluluwa. Lalong nalitaw si Rudy habang nakikinig siya, ngunit hindi na dismaya si Jack dahil mas maganda ang mga salita niya para sa kanyang kasama. Ang mga batas ng mundo ay sumasaklaw sa maraming bagay. Ang pag-unawa sa mga batas ng mundo ay hindi nangangahulugan ng pag-unawa sa lahat, ngunit isang maliit na bahagi lamang nito. Kabanata 3528. Ang bawat tao ay may mga katangiang magaling sila, kaya kapag pumipili ng mga batas na unawain, kadalasan ay pipiliin nila ang mga pinagdadalubhasaan nila. Ginamit ni Jack si Horace bilang isang halimbawa. Si Horace ay bihasa sa mga diskarte sa yelo, kaya inaasahan lamang na pinili niyang maunawaan ang mga batas ng yelo at natural na bumuo ng isang avatar ng yelo. Noon lang naunawaan ni Rudy ang diwa ng lahat. Ang pag-unawa sa mga batas ng mundo ay nangangahulugan lamang ng pag-unawa sa isang tiyak na katangian. Iyon ay dahil ang mga batas ng mundo ay sumasaklaw sa lahat. Walang sino man ang makakaunawa sa lahat, kaya napilitan silang pumili ng isa na kung saan sila ay pinakamahusay sa. Sa ganoong paraan, maaari silang maliwanagan sa isang tiyak na antas at bumuo ng isang avatar sa mundo. Tinapik ni Jack ang balikat ni Rudy at nagpatuloy, ang mga avatar ng mundo ay pinaghihiwalay sa 9 na yugto. Malamang na natutunan lamang ni Horace ang unang yugto. Napakurap-kurap si Rudy, nagtatanong, kung bubuo ka ng world avatar at maabot mo rin ang unang yugto, kaninong avatar ang mas malakas? Bahagyang ngumiti si Jack at buong kumpiyansa na sinabi, ako, syempre. Iba-iba ang kapangyarihan ng iba't ibang avatar. Hindi lamang natural na nakikipag-ugnayan ang mga batas sa isa't isa upang makaapekto sa kanilang kapangyarihan, ngunit ang kadalisayan ng iba't ibang avatar ay iba rin, at nakakaapekto ito sa kapangyarihan. Maaaring may world avatar ang lalaking ito, ngunit hindi ganoon kadali. Kahit na tumuntong siya sa ikalawang yugto, hindi niya magagawang talunin ang unang yugto ng aking avatar. Sa sandaling sinabi iyon ni Jack, nakahinga si Rudy. Si Jack ay hindi nakabuo ng isang avatar sa mundo dahil wala siyang nakitang lugar na may mga batas ng kaluluwa. Kung makakahanap lang siya ng isang lugar na tulad niyan ay maa-absorb niya ang mga batas ng kaluluwa na nabuo sa mundo, na matagumpay na nakondensing ang isang world avatar. Para kay Jack, walang kulang sa pangunawa. Kung tutuusin, nasa kanya ang mga alaala ng mga sinaunang nakatatanda. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng problema pagdating sa pag-unawa sa anumang bagay. Ang mga sinaunang bayani ay umabot sa 9 na yugto ng mga avatar ng mundo noong sila ay nabubuhay pa. Sa lahat ng karanasang iyon sa harap niya, kailangan lang niyang dahan-daang umaban, at makakagawa na siya ng world avatar. Napabuntong hininga si Jack. Nakakalungkot lang at wala akong nakitang ganoong lugar. Kung ikukumpara sa 5 pangunahing katangian, ang mga batas ng kaluluwa ay malaimpyerno upang maunawaan. Ito ay hindi kapani-pani walang bihira para sa anumang natural na lugar na magkaroon din ng mga ito. Habang sinasabi niya iyon, nalungkot siya, siguro kung makakahanap ako ng ganoon sa whirling world. Ang umiikot na mundo ay hindi kapani-pani walang malawak. Ito ay isang ganap na nakahiwalay na espasyo at iba sa mga regular na mundo. Hindi alam ni Jack kung mayroong kahit saan na may natural na mga batas ng kaluluwa. Nakalimutan ni Jack na ibulong ang mga huling salita sa gitna ng kanyang panaghoy, at narinig ni Quentin at ng iba pa ang lahat. Lumingon si Quentin at excited na sinabi, meron. Siyempre meron. Meron pa nga sa Cloud City. Nang marinig iyon ni Jack, nanlaki ang mga mata niya, lumingon kay Quentin. Si Quentin, nang makita ang nag-aalalang ekspresyon ni Jack, ay humabol at sumagot, may isang lugar na tinatawag na Cloud Valley sa Cloud City. Puno ito ng iba't ibang batas.
Ilang mga mandirigma ang pumapasok at nananatili doon ng 1 o 2 buwan upang gamitin ang mga batas na iyon upang bumuo ng mga avatar sa mundo. Mayroong isang lugar na mayaman din sa mga batas ng kaluluwa. Nasa kanlurang bahagi ito. Kabanata 3529. Matapos ipaliwanag ni Quinten ang mga bagay-bagay, idinagdag ni Chad, hindi kailanman binanggit ni Horace ang matagumpay na pagbuo ng isang avatar sa mundo noon. Bigla niya itong inilabas, kaya sa palagay ko ay nabuo niya ito hindi pa gaanong katagal. Pakiramdam ko ay nabuo niya ito sa Cloud Valley. Huminga ng malalim si Jack. Ito ay isang bagay na matagal na niyang inaalala. Nag-aalala siya na hindi niya mahahanap kahit saan ang mga batas ng kaluluwa, ngunit may isang ganoong lugar sa Cloud City kung tutuusin. Parang ang next stop niya ay ang lugar na iyon. Kailangan niyang bumuo ng isang avatar sa mundo bago ang pag-aalala sa kanyang sarili sa anumang bagay. Sa tulong ng isang world avatar, ang kanyang mga kasanayan ay magiging mas mahusay. Pagkatapos, mas magiging kumpiyansa siya kapag nagbukas ang Radiant Hall. Habang nag-uusap sila, nagsimula na ang labanan. Ang dalawang reinforcements ay hindi kapani-paniwalang malakas, ngunit si Robert ay lubhang nagdududa sa kanyang sarili. Matapos makita ang world avatar ni Horace, pakiramdam niya ay hindi siya bibitawan ni Horace kapag natalo siya sa kanya. Kung siya ay namatay, sisimulan nilang patayin ang lahat ng mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang, na magsasabi ng katapusan ng mga mandirigma ng mundo sa ikatlong baitang. Nai-imagine pa niya kung gaano kahirap ang sitwasyon. Naikuyom ni Chulain ang kanyang mga kamao, wala ring kumpiyansa, ngunit sayang wala silang ibang paraan para makaalis sa sitwasyon. Inaasahan niya na kaya ni Robert na talunin si Horace. Pagkatapos ng lahat, kung wala sila ay talagang nag-aaway, ayaw husgahan ni Chulain kung sino ang mas malakas ng ganoon kabiles. Malamig na tiningnan ni Horace si Robert. I've never liked you. You even dared to steal our keys before this. Mukhang ang lakas ng loob mo. I'll use this chance to proper deal with you before I deal with the rest of them. Mamamatay kayong lahat sa kamay ko. Ni hindi kayo magkakaroon ng pagkakataong makipaglaban. Habang sinasabi niya iyon, nagsimula siyang muling bumuo ng mga selyo. Isang crescent moon ang biglang lumitaw sa itaas ng Horace, at ang buwan ay nagbuga ng malamig na kinang. Napangisi si Horace. Ang teknik na ginagamit ko ay ang Middle Ultimate God Rank Technique, Frost Moon Slash. Gamit ang Ice Avatar, magagamit ko ang teknik na ito sa pinakamalakas. Maliban kung gumagamit ka ng Upper Ultimate God Rank Technique, wala kang pagkakataong mabuhay. Sa sandaling sinabi iyon, napalunok si Robert. Ang kanyang teknik ay isang Middle Ultimate God Rank Technique din, ngunit wala siyang World Avatar, kaya magagamit lang niya ang teknik sa ikalawang yugto. Si Horace ay malamang na nasa parehong antas, ngunit sa tulong ng World Avatar, ang kanyang posisyon ay nakataas sa isang bagong yugto. Napaawang ang mga labi ni Robert, na pagtanto kung gaano kadelikado ang kalagayan niya. Ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay katulad ng mga gutom na lobo. Sa kanilang mga mata, siya ay sariwang karne lamang na maaari nilang, anumang oras, sumugod at pumunta para sa pagpatay. Anumang sandali ng kawalang ingat ay maaaring magbuwis ng kanyang buhay. Sari-saring ideya ang bumungad sa isipan ni Robert, at nakaramdam siya ng panlalamig sa kanyang katawan. Nilinggan niya si Chulain at ang iba pang third-grade world warrior sa likod ni Chulain. Lahat sila ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa, na para bang siya ang kanilang gabay na liwanag. Gayunpaman, nahirapan siyang tanggapin ang mga tinging iyon sa sandaling iyon. Napaawang ang labi niya habang nagdedesisyon. Ang kanyang tunay na enerhiya ay umikot sa kanyang mga binti bago siya nakatatak pasulong, binaril ang sarili sa hangin. Habang umaasang nanunood ang kanyang mga kasama, agad siyang tumalikod at tumakbo, hindi man lang nagtiis ng isa pang sulyap sa mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo sa ilalim niya. Kabanata 3530. Nakatingin ang lahat sa paglipad ni Robert, hindi makapag-react o makapagbitaw ng isang salita dahil ang ilang panga ay nanghina na rin sa gulat. Ang mga mata ni Chulain ay parang lalabas na sa kanilang mga saksakan. Pagtingin sa umaatres na figure, sa wakas ay nag-react siya. Si Robert ay isang ganap na duwag. Nang lumala na ang sitwasyon, inihagis niya silang lahat sa isang tabi at umalis. Hindi man lang siya nag-abalang magsabi ng kahit ano at sinulyapan lang sila. Novel drama. Unti-unting nag-react din ang iba sa kanila. Humagalpak ng tawa ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo habang tinutuya nila, tumakbo talaga ang lalaking ito. Tumakbo siya na parang aso. Ano ang magagawa niya kung hindi? Plano ba talaga niyang harapin si Horace? As if, isa lang siyang peste mula sa ikatlong baitang mundo. Kahit na may mga kasanayan siya, mas magaling lang siya ng kaunti kaysa sa iba pa niyang kasamang pesky. Wala siyang kalaban-laban kay Horace. Hihintayin lang niya ang kamatayan.
Ayaw niyang mamatay kasama ang iba sa kanila, kaya nagpa siya siyang tumakas. Sa totoo lang, siya ang gumawa ng pinakamatalinong pagpili. Napaawang ang labi ni Chad. Galit na galit siya. Iniwan tayo ng asong iyon at kusang tumakas. Naglakas loob siyang gawin iyon. Lahat siya ay mahiyain na para bang kami ang humihila sa kanya pababa. Nang makita niyang matatalo siya, tumalikod siya at tumakbo. This is absolutely absurd. Nanginginig sa galit ang mga kamay ni Chad habang humihinga ng malalim. Sobra lang. Ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo ay kasuklam-suklam, ngunit si Robert ay mas higit na kumpara sa kanila. Siya ay ganap na kasuklam-suklam. Samantalang si Chad ay nakaramdam na siya ng bibig. Si Jack, masyadong, nawalan ng salita. Parang surreal lang ang lahat. Akala niya ay aatake agad si Robert, pero tumalikod na talaga si Robert at tumakbo, hindi man lang inabala ang reputasyon niya. Ito ay isang kasuklam-suklam, walang kahihiyang gawa na ang lahat ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo ay sinalanta ng kalungkutan. Gaano man kalakas ang pagtawa ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo, wala silang magagawa. Hindi nakaimik si Horace. Maaari niyang habulin si Robert, ngunit naalala niya ang kanyang gawain. Pangalawa naman si Robert. Ang pakikitungo sa mga lumalaban ay ang pinakamahalagang bagay na dapat harapin. Kung hahabulin niya ang kabilang partido, maaaring masira ang mga bagay, kaya kinontrol niya ang kanyang sarili. Napaawang ang labi ni Horace. Nakakahiya talaga siyang tanga, through and through. Akala ko pa naman sanay siya. I can't believe this. Sa sobrang galit ni Chulain ay himatayan na siya. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang asong iyon. Naglakas loob siyang sabihin na kami ang nagbigay sa kanya ng problema. Siya ay kumilos na parang siya ang aming tagapagligtas, ngunit iniwan niya kami at tumakas nang makitang may panganib. Napakasama. Maging ang malumanay na si Harold ay nagmura, Verman. Maghintay ka lang. Kung mabubuhay ako dito, sisiguraduhin kung magbabayad ka. Ang lahat ay kinasusuklaman si Robert sa mga limitasyon sa sandaling iyon. Sa totoo lang, alam na nila kung ano ang naghihintay sa kanila, ngunit masyado silang galit sa kung paano sila iniwan ni Robert ng ganoon kadali. Hindi man lang nakita ni Horace ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo bilang mga tao. Para sa kanya, kahit na ang mga nakatayo sa tuktok ng ikatlong baitang mundo ay halos wala. Kabanata 3531. Si Rudy, sa kabilang banda, ay hindi kasing galit ng iba mula sa mga mundo ng ikatlong baitang. Naiinis lang siya sa inasal ni Robert at nandidiri sa mga ganyan. Naalala niya kung paano tumingin ang lahat kay Robert na may labis na pag-asa. Ang sino mang may kaunting kabaitan sa kanilang mga puso ay hinding-hindi gagawin ang ginawa ni Robert. Kumaibot ang mga labi ni Rudy habang sinasabi, ang puso ng taong ito ay tiyak na pinakain sa mga aso, o marahil siya ay isang aso lamang sa lahat ng panahon. Paano niya magagawa ang isang bagay na iyon? Ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay nakadama lamang ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Nakita nila kung gaano kasayra ang kanilang kinabukasan. Hinding-hindi sila bibitawan ng mga mandirigmang ito sa ikalawang baitang mundo, at ayaw nilang mapatay ng ganoon lang. Maaari silang magkalat at tumakas, ngunit ito ay magiging masyadong kalunos-lunos at kawalang dangal. Huminga ng malalim si Chulain bago siya biglang sumigaw, ewan ko sayo, pero pwede ka nang tumakbo ngayon kung gusto mo. Buti na lang tumakbo, at ayos lang magstay din. I'll stay and fight this despicable man until I draw my last breath. Kahit mamatay ako, hindi ako bababa nang hindi ko isasama ang iilan sa kanila. Ang malakas na pagpapahayag ni Chulain ay umabot sa pandinig ng bawat mandirigma, at ang kanyang mga salita ay nagdulot pa ng isang nagninangas na pag-asa sa loob nila. Tama. Mamatay man ako, kailangan kong hilahin sila pababa. Kamatayan lang kahit anong gawin ko. Madadaanan pa rin nila tayo, kaya mas mabuti pang mamatay ako ng may karangalan. Kahit na ang ilan sa kanila ay gustong umalis matapos mawalan ng pag-asa, karamihan sa kanila ay umabot na sa kanilang breakpoint at mas gugustuhin pang mamatay kaysa mabuhay sa pagtakbo, na nag-aalala na baka mapatay sa anumang. Sandali. Nagsimulang tumawa ng malakas si Horace habang nakatingin kay Chulain ng masama. Pinag-iisipan mo pa bang ibaba tayo? Sa tingin mo ba magagawa pa ng langgam na tulad mo iyon? Hindi ko muna haharapin ang iba sa kanila, hayaan mo muna akong patayin ka. Halika sa akin pagkatapos, sigaw ni Chulain. Huwag mong isipin na natatakot ako sayo. Nagsimulang gumawa ng mga sil si Horace gamit ang kanyang mga kamay, at ang gasuklay na buwan sa hangin ay naging mas maliwanag. Ang Ice Avatar sa likod ni Horace ay naglalagay ng malaking halaga ng enerhiya sa Crescent Moon. Ang Frost Moon Slash ay lalong lumakas sa enerhiya hanggang sa tila ito ay sesabog. Bahagyang ipinikit ni Chulain ang kanyang mga mata.
Inalis niya ang pag-iisip ng kamatayan. Alam niyang hindi siya makakaligtas kung kalabanan niya si Horus, ngunit wala na siyang pakialam doon. Nagsimula siyang bumuo ng mga seal gamit ang kanyang mga kamay, gustong sunugin ang kanyang asensya ng dugo nang biglang, isang figure ang biglang sumugod mula sa karamihan. Ang taong iyon ay bumubuo ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay, at isang sirang talon ang lumitaw sa kanyang harapan, na naglalaman ng napakaraming enerhiya ng kaluluwa. Ang taong iyon ay si Jack. Bago pa makapag-react ang lahat, tumalon siya mula sa karamihan at sumugod mismo kay Horus. Nagulat si Horus sa biglang pagsulpot. Isa pang suicidal brat. Hindi ganoon kahirap para kay Horus na patayin ang isa o dalawa sa kanila. Ngumisi siya habang tinutukan ang crescent moon kay Jack. Kalmado ang ekspresyon ni Jack na parang hindi niya napansin ang pag-atake. Nanlaki ang mata ng lahat sa nakita. Nagsisimula ng manginig si Chad sa kaba. May tiwala siya kay Jack, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi siya maaaring mag-alala. Pagkatapos ng lahat, si Horus ay napakalakas. May world avatar pa siya. Huminga ng malalim si Chad. Magiging maayos siya. Si Horus ay walang laban kay Jack. Nakakuyom din si Quentin at ang iba pang katabi niya. Si Jack ang kanilang huling pag-asa. Kabanata 3532. Gayunpaman, maliban sa ilan sa mga nasa ikatlong baitang mundo, hindi alam ng iba kung sino ang nagmamadaling sumulong. Lahat sila ay nadama na si Jack ay dapat na pinilit sa punto ng pagkabaliw at nais na wakasan ang kanyang buhay ng mabilis. Kung hindi, hindi sana siya sumugod ng walang taros. Habang ang mga kaisipang iyon ay lumulutang sa isipan ng lahat, ang Broken Soul Blade ni Jack ay nakipagsagupaan laban sa Frost Moon Slash ni Horus. Habang nagkakagulo ang dalawang teknik na ito, sunod-sunod na pagsabog ang narinig. Dalawang matinding enerhiya ang nagsalubong sa hangin, sinusubukang lumunin ang isa't isa. Ang mga shockwave ay ginawa, at ang mga mandirigma na mas malapit sa gitna ay natangay ng lakas. Masyadong malakas ang sagupaan, at nakikita ng lahat ang isang maliit na energy cortex na nabuo sa gitna ng sagupaan. Nanlaki ang mata ng lahat habang nakatingin sa gitna. Sa kalagitnaan ng sagupaan ay biglang may narinig na sigawan ang lahat. Lahat ay natuwa ng hindi kumikislap. Kahit na may mga pagsabog, naririnig ng lahat na si Horus ang sumigaw. Anong nangyari? Bakit gulat na gulat si Horus? Parang nagulat siya. Sa sumunod na segundo, isang sigaw ng paghihirap ang narinig habang ang isang figure na nababalot ng mahinang asul na liwanag ay nagsimulang bumagsak. Sa isang boom, ang taong iyon ay bumagsak sa lupa. Novel drama. Ang mga mata ng lahat ay malapit nang lumabas sa kanilang mga saksakan sa sandaling iyon, dahil ang nahulog mula sa himpapawid ay hindi ang mainit na ulo na sumugod kundi si Horus. Saan mang mundo sila nagmula, si Horus ay isang transcendent na figure sa lahat ng mga mandirigma. Si Horus ay malayong mas malakas kaysa sa kanila, at hinding-hindi nila siya maaabutan. Wala ni isang mandirigma ang nakalaban ni Horus, ngunit ang eksena sa harap nila ay nagpapahiwatig na natalo si Horus. Si Horus ba yung nasa lupa? Nabulag ba ako? Nag-hallucinate ba ako? Paanong natalo siya sa lalaking iyon? Tulad ng sinabi, huminto siya, hindi alam kung paano itutuloy. Hindi napigilan ng isang tao sa paligid na sabihin, bakit siya nasa lupa? Nag-backfire ba sa kanya ang teknik niya? Ang tao ay maaari lamang mag-isip tungkol dito sa ganoong paraan. Kung tutuusin, hindi siya makapaniwala na may nakatalo kay Horus. Sa isang strike lang, gumuho ang atake ni Horus, kaya napaisip sila kung nag-rebound sa kanya ang teknik ni Horus. Iyon lang ang dahilan ng taong iyon para pakalmayan ang sarili mula sa pagkabigla. Sa sandaling iyon, hindi lamang isang tao ang puno ng hindi paniniwala. Bawat isang tao ay may mukha na puno ng kawalang paniwala, kasama na si Chad. Ito ay masyadong hindi inaasahan. Maging si Horus, na napakayabang at malakas, ay biglang natalo sa isang suntok ng isang taong sumulpot ng wala saan. Namimilipit siya sa lupa na parang uod, hindi bumangon kahit na matagal na. Totoo ba ito? Hindi man lang sila makapaniwala. Pakiramdam nila ay nanaginip sila. Dahan daw ang bumagsak si Jack sa lupa habang nakatitig kay Horus, na nasa lupa at nakahawak sa kanyang dibdib. Hindi lang ang mga mandirigma mula sa kanila, maging si Horus ay walang ideya sa nangyari. Nagsagupaan ang dalawang diskarte, at hindi ito tila isang pantay na labanan mula sa simula. Ang diskarte ni Jack ay bumagsak sa kanya, at ang sirang talon na iyon ay mabilis na pumutok sa kanya, na naging dahilan upang hindi siya makapag-react. Para sa kanya, si Jack ay wala sa ilalim ng isang langgam. Ang katotohanan na si Horus ay nag-abala pa sa pakikitungo kay Jack ay dapat na isaalang-alang bilang pagpaparangal kay Jack, ngunit si Horus ay natalo ng husto. Ang sirang talon na iyon ay naglalaman ng kapangyarihang lumunin ang mga kaluluwa. Sa kabutihang palad, si Horus ay sanay.
Sa sandaling dumampi ang talon sa kanyang dibdib, mabilis niyang inilabas ang lahat ng tunay na enerhiya sa kanyang katawan upang protektahan ang kanyang dibdib. Pagkaraan ng ilang segundo, gayunpaman, nakarinig siya ng kaluskos mula sa kanyang dibdib habang unti-unting nilalamon ang kapangyarihan ng kanyang Ice Avatar. Kabanata 3533. Kahit na ibuhos niya ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang katawan, mabibigo pa rin si Horus na ilihis ang kulay abong talon ni Jack. Sinira nito ang kanyang mga depensa at tinusok ang kanyang katawan. Ang sakit ng kanyang kaluluwa na napunit ay naging sanhi ng kanyang pag-iyak sa paghihirap habang siya ay nahulog mula sa hangin. Si Horus ay isang taong nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanyang dignidad. Hanggat kaya pa niyang pigilan ang sarili, hindi niya hahayaang magmukhang ganoon. Gayunpaman, sa pagharap sa kapangyarihan ni Jack, ang tanging magagawa niya ay itulak ang lahat ng totoong enerhiya sa kanyang katawan upang labanan ang enerhiyang iyon. Kung hindi, hindi siya mabubuhay upang makita ang isa pang araw. Napahawak si Horus sa kanyang dibdib at nanginginig na nakatingin kay Jack. Sino ka? Saan ka nanggaling? Kahit sinong kasing lakas niya ay hindi dapat narito. Dapat sa inner region sila nag-aaway. Bakit sila magkakaroon ng maraming oras upang maglaan at pumunta dito? Ang taong nasa harapan niya ay isang taong hindi niya pa nakikita. Pagdating sa pinakamalakas na mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo, dapat ay nakita niya man lang ang mga recording o mga guhit ng mga ito, kahit na hindi pa niya nakilala ang mga ito. Wala siyang ideya sa pagkakakilanlan ng lalaki. Sigurado siyang hindi pa niya nakita ang taong iyon, kaya saan nanggaling ang lalaking ito. Tumawa si Jack habang mabilis na naglakad papunta kay Horus. Mabilis na tumibok ang puso ni Horus nang magsimula siyang gumapang paatras, sumisigaw, tumigil ka nga dyan. Huwag kang lalapit. Huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang sa natalo mo ako. I have other cards up my sleeve. Kung itulak mo ako sa isang sulok, kahit sunugin ko pa ang asensya ng dugo ko, lalabanan kita. Masasaktan ka, kahit gaano ka pa kalakas. Walang magandang darating para sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Horus habang pilit na hinihimas ang dibdib. Gayunpaman, sa katotohanan, nakikita ni Jack ang takot na pilit niyang tinatago. Natakot si Horus. Kahit na hindi siya agad napatay ng pag-atake ni Jack, nagawa pa rin ni Jack na saktan ng husto ang kaluluwa ni Horus. Kung walang mga gamot na gumagawa ng himala, maaaring hindi na siya bumuti pa sa kanyang buhay. Si Jack ay nagpakawala ng tawa habang sinabi sa isang walang pakialam na paraan, sa tingin mo ba ay gagana sa akin ang iyong mga banta ngayon? Ang bawat isa pang mini labanan ay tumigil habang ang lahat ay tumingin sa kanyang direksyon. Kahit sa ang mundo nagmula ang mga mandirigma, lahat sila ay parang panaginip ang lahat. Ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay na-deflate na. Nagsimulang lumino ang kanilang mga mata nang bumalatay sa kanilang mga mata ang hiwa ng pangamba. Si Thomas at ang iba pa na kanina pa nakangiti ay biglang nakatitig kay Jack. Kahit na hawak pa rin nila ng mahigpit ang kanilang mga sandata, halatang puno sila ng takot at pangamba. Tumayo si Kaden sa likuran ni Thomas at sinabi sa nanginginig na boses, Thomas, sino ang taong ito? Saan siya nanggaling? Naalala ko na galing siya sa karamihan, kaya ibig sabihin ay palagi siyang nandito. Kabanata 3534. Gaya ng sinabi noon, ang isip ni Kaden ay isang ganap na gulo. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nag-aagawan ng mga salita habang ang kanyang pagkabalisa ay tumataas. Ang lahat ng nangyari ay bumaligtad muli sa senaryo, masyadong mabilis. Madilim ang ekspresyon ni Thomas. Habang may hawak na espada ay namumula ang kanyang mga mata. I don't know. Regardless, he's from a third grade world, which means he's against US. Nakita mo na ba siya dati? Nakita na nating lahat ang mga imahe ng lahat ng warriors mula sa third grade world na medyo sikat pero hindi ko pa nakita ang lalaking ito dati. This must be my first time. Tumango si Kaden bago siya biglang may naisip. Naalala niya ang isang mahalagang bagay nang tumaas ang boses niya, si Jack ba ito? Nanlaki ang mata ng lahat sa tanong. Ang ilan ay hindi pa nakarinig tungkol kay Jack, ngunit ang iba ay nakaukit sa kanilang isipan ang pangalan ni Jack. Ang mga mandirigma mula sa Golden Continent at Sacred Water Continent, sa partikular, ay lubhang nagdusa dahil kay Jack. Sa mga salita ni Kaden, nabasag ang maikling katahimikan habang naganap ang kaguluhan sa mga mandirigma. Siya si Jack. Baka nakamaskara siya, pero alam kong kahit saan ang figure na iyon. Nikatikip lang ang maskara sa kalahati ng mukha niya. Mula sa lower face niya at sa teknik niya, sigurado akong si Jack ito. Nagsimulang magtanong-tanong ang mga hindi nakarinig tungkol kay Jack, kung sino siya at kung bakit tuwang-tuwa ang mga nakakakilala kay Jack. Ang mga nakakakilala kay Jack ay biglang nagtsismisan, na sinasabi sa lahat ang tungkol sa kanya. Na may sariling talino na idinagdag.
Ang lahat ay nagsimulang maunawaan na si Jack ay hindi simpleng tao. Kilala ni Kadian si Jack dahil mayroon siyang mabuting kaibigan mula sa Sacred Water Continent. Matapos silang itulak ng husto ni Jack, sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan ang lahat tungkol kay Jack. Si Jack ay mula sa Hestia, isang kontinente na itinuturing na nasa ibaba ng mga mundo ng ikatlong baitang, at wala ni isa man sa kanila ang nag-abala sa pagraranggol ng sinumang mandirigma mula sa Hestia ng mataas. Ang Chaos City ay may mga both third grade na mundo at 20 second grade na mundo sa loob. Kumpara sa dati, napakaraming malalakas na mandirigma sa loob. Ang katotohanan na karamihan sa kanila ay hindi alam kung sino si Jack ay natural lamang. Pagkatapos ng lahat, si Jack ay nakipag-ugnayan lamang sa tatlong mundo sa ikalawang baitang noon. Sinabi ni Kadian kay Thomas ang tungkol kay Jack sa pinakamabilis na paraan na posible. Huminga ng malalim si Thomas habang nakatingin kay Jack na may kakaibang ekspresyon, nagulat sa katotohanang may isang taong napakalakas na lumitaw mula sa isang hindi gaanong mahalagang mundo sa ikatlong baitang. Kahit si Horace sa kanyang avatar ay hindi tugma kay Jack. Kitang-kita kung gaano siya kalakas. Nakita niya ang kanyang husay at nabanggit na hindi gumamit ng avatar si Jack. Posibleng dahil hindi inisip ni Jack na sulit na gumamit ng avatar si Horace, o wala pang avatar si Jack. Hindi alintana, nakaukit na sa kanyang isipan ang lakas ni Jack. Nanginginig ang buong katawan ni Horace, bahagyang dahil sa sakit, at bahagyang dahil sa takot. Narinig niya ang mga talakayan sa paligid niya at napagtanto niya na si Jack ay isang halimaw. Kahit na ang gininto ang kontinente at ang Sacred Water Continent ay hindi kabilang sa mga pinakamahusay na mundo sa ikalawang baitang, ang katotohanan na nagawa ni Jack na itulak ang dalawang mundo sa kanyang sarili ay sapat na upang sabihin ang kanyang mga kakayahan at talento. Umiyak si Horace, sampin mo ang swerte ko. Pakiramdam niya ay sadyang malas lang siyang makatagpo ng ganoon. Napangiti si Jack. Not bad. 20 gintong susi ang dala mo. Mukhang maganda ang lugar sa loob. Kabanata 3535. Ang mga sinabi ni Jack ay parang isang pako ang naitusok sa puso ni Horace. Itinuring siya ng brat na ito bilang isang kaba ng mga gintong susi. Nagtaas ng boses si Horace at sinabing, bitiwan mo ako, at akto akong parang walang nangyari. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa kanila. Kung pipilitin mong puntahan ako, babayaran mo ang halaga. Huwag mong isipin na. Bago pa siya makatapos, nawala si Jack sa kinatatayuan, labis na ikinasindak ni Horace habang nanlalaki ang mga mata. May mali. Siya ay galit na umatras, ngunit sa susunod na segundo, lumitaw si Jack sa kanyang harapan na may dalang punyal sa kamay. Sa sandaling tumangala siya, itinaas ni Jack ang punyal at sinaksak ito sa kanyang lalamunan. Bumulwak ang dugo kung saan-saan, at mahinahong iniwasan ni Jack ang tumalsik. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Horace na umiyak sa paghihirap bago siya namatay. Ngumisi si Jack. Hindi siya mag-aaksaya ng oras sa pakikinig sa lalaking ito at hindi rin niya hahayaang makatakas ang lalaking iyon. Bago pa man mamatay si Horace, hindi niya akalain na si Jack ay hindi lamang napakalakas ngunit magagamit din niya ang mga batas ng kalawakan. Matapos ang mabilis na pakikitungo kay Horace, kalmadong tumingin si Jack sa mga mandirigma sa likod niya. Sa sandaling iyon, ang ilan sa kanila ay hindi makapagsalita. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Tulane, na nakabawi sa kanyang pagkabigla. Masyadong mabilis ang lahat, at parang sobrang surreal. Akala niya ay mamamatay na siya, ngunit iniligtas siya ng isang taong napakalakas. Si Robert, na alam lang kung paano kumilos ng superior sandali bago ang kanyang kamatayan, ay parang wala kung ikukumpara kay Jack. Masyadong emosyonal si Tulane. Biglang tumulo ang mga luha niya at nagsimulang umiyak. Hindi naman mas maganda si Harold. Sigurado siyang maraming mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo ang mamamatay kasama nila, ngunit si Jack ay bumaba na parang Diyos at iniligtas sila. Nanginginig ang mga kamay ni Harold habang sinasabi kay Tulane, naligtas na tayo. Hindi na natin kailangang mamatay. Oras na para magbayad ang mga asong ito. Mariin na tumango si Tulane habang naluluha, sa wakas, hindi na tayo paglalaroan. Sa wakas makakalaban na tayo. The moment that said, Jack shouted, ano pang hinihintay mo? Iwan mo na yung dalawa sa harap ko. Bahala na kayong lahat. Don't let one of them run away. Ang mga salita ni Jack ay pumukaw sa puso ng lahat ng naroon. Ang lahat ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay biglang nagkaroon ng lakas ng loob. Ipinatawag nila ang kanilang tunay na lakas, at nagpatuloy ang labanan. Nakatingin na si Jack kay Thomas at Kadian. Ang iba ay maaaring tumakas, ngunit hindi niya maaaring hayaang tumakbo ang mga pinuno. Kitang-kita kung gaano karaming mga mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo ang namatay sa kanilang mga kamay nang hindi man lang kailangang manghula.
Si Jack ay hindi tagabigay ng hustisya, ngunit siya ay may pangunahing kabaitan. Ang mga hindi tumitingin sa mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo bilang mga tao ay hindi dapat payagang mabuhay. Siya ay bumaril pasulong na sinisingil mismo sa Thomas at sa iba pa. Natakot sila at agad na tumalikod para tumakbo. Kabanata 3536. Sa sandaling iyon, wala silang ibang nasa isip maliban sa kanilang sariling kaligtasan. Ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo ay palaging mga agresor, kaya wala silang gaanong galit sa kanilang mga puso. Inisip lang nila ang sarili nilang benepisyo. Ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo ay pinilit sa isang antas kung saan, kahit nakayapan nilang tumakbo, lahat sila ay tinalikuran ang pag-iisip na mamuhay ng ganitong kalunos-lunos na buhay. Napilitan sila sa puntong mas gugustuhin nilang mamatay habang kinakaladkad ang kanilang mga kaaway kasama nila. Noon, ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo ay naabot na sa ilalim. Ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay hindi sa parehong sitwasyon. Hindi sila kailanman pinahirapan hanggang sa mamatay, at sila ang palaging naghagis ng kanilang kapangyarihan. Sa sandaling nakita nila na wala silang paraan upang manalo, natural na naisip nilang tumakas muna. Wala silang pakialam sa iba kundi sa sarili nila. Napaatras si Thomas. Agad niyang inatake ang sinumang humahadlang sa kanya, kahit saang mundo sila nanggaling. Itinaas niya ang kanyang espada, huwag kang hamarang sa aking daraanan. Nilaslas niya ang kanyang espada pasulong, hindi man lang lumingon habang patuloy pa rin siya sa pasulong. Lalong walang awa si Cadian, walang tigil sa paglalaslas ng espada sa kanyang harapan, nag-aalala na baka may makapidyo sa kanya at maantala ang kanyang pag-atres. Sa sandaling iyon, wala siyang pakialam kung sino iyon. Mamamatay ang sinumang tumayo sa harap niya. Biglang umagos ang dugo nang hindi mabilang ang namatay at nasugatan. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay hindi nakatakbo ng ganoon kalayo. Ilang saglit lang ay naabutan na sila ni Jack at hindi nagdalawang isip na umatake. Ang 100 soul swords ay nabuo sa 2 malalaking espada. Ang bawat isa ay bumaril sa kanilang mga puso. Sa mga saksak na iyon, ang 2 soul sword ay marahas na tumago sa kanilang likod. Tuluyan ng nilalamon ng sakit ng kanilang kaluluwa ang kanilang mga iniisip habang nagsisigawan silang dalawa sa matinding paghihirap. Agad naman silang natamba. Sinadya ni Jack na iligtas ang kanilang buhay, patuloy na hinahabol sila. Silang dalawa ang pangunahing pasimuno ng lahat. Hindi siya papayag na mamatay sila ng ganoon kadali, kaya gusto ni Jack na panatilihin silang buhay hanggang sa wakas. Nang walang matibay na haligi na mamumuno sa kanila, ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo ay nahulog na parang langaw. Sinipsip ni Jack ang lahat ng kanilang kumpiyansa. Karamihan sa kanila ay tumakas ng hindi lumalaban. Natural na hindi sila bibitawan ng mga mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo habang sinimulan nila ang isang galit na pagtugis. Si Chulain at ang iba ay namumula ang mga mata. Bago ito, sila ay pinilit sa desperasyon ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Kung hindi nagpakita si Jack, ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay namatay na. Ang puot at galit ay nakatambak sa kanilang mga puso, at sila ay sumabog sa sandaling iyon. Itinaas ni Chulain ang kanyang kamay, mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo, makinig sa utos na ito. Walang sino man ang magpapalaya sa alinman sa mga asong ito. Hahayaan natin silang makatikim ng puro paghihirap. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay nababaliw na. Ang kanilang pagkapuot at pagdurusa ay nagpalabo sa kanilang katwiran. Wala silang pakialam sa ibang bagay. Gusto lang nilang bayaran ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo para makaramdam sila ng sakit. Sa pamumuno ni Jack, mas ligtas ang mga mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo. Sa susunod na oras, karamihan sa mga namatay ay mula sa ikalawang baitang mundo. Sa wakas, ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay nanalo sa labanan. Kahit na ang isang maliit na bilang ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay nagawang tumakas, ito ay isang maliit na bilang. Karamihan sa kanila ay namatay doon, at ang mga bangkay ay nakatambak sa mga bundok. Isang maliit na sapa na binubuo ng dugo ang nabuo doon. Marami ang nawala ng buhay. Kabanata 3537. Huminga ng malalim si Jack. Mula sa sandaling iyon, kailangang isipin ng mga mandirigma mula sa Second Grade A World ang mga kahihinatnan bago sila gumawa ng anumang kasuklam-suklam. Hindi na sila mangangahas na tretuhin ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo bilang mga hayop. Hindi nagtagal, nagpaalam sina Jack at Rudy kay Chad at sa iba pa, na umalis ng mag-isa. Bago sila umalis, si Chulain at ang iba ay nagpahayag ng kanilang napakalaking pasasalamat. Umiling si Jack, sinabing wala lang.
Kahit kailan ay hindi niya nagustuhan ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo, kaya naging handa siyang tulungan sila. Medyo malaki ang kinita niya sa laban. Higit sa lahat, nakakuha siya ng maraming susi. May kabuuang mahigit 100 susi doon, ngunit kinuha lang ni Jack ang 41 susi, na iniiwan ng iba sa iba. May sasabihin si Rudy tungkol doon. Bamulong siya kay Jack, ikaw ang susi sa labanang ito. Kung wala ka, ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo ay ang mga taunan. Bakit mo hati-hatiin ang mga samsam sa kanila? Dapat ay kinuha mo ang karamihan sa mga susi. Hindi bababasa, dapat kang kumuha ng 80. Ngumiti si Jack at umiling, marami na ito. Kung tutuusin, napakarami nila doon. Kung kukuha ako ng 80 susi ng sabay-sabay, ito ay magiging masyadong immoral. Ayoko rin gawin. Mas marami tayong pagkakataon sa hinaharap. Ang panloob na rehiyon ay mas kawili-wili kaysa sa panlabas na rehiyon. Mas maraming pagkakataon na makakuha ng mga ginintoang susi, kaya walang dahilan para ma-fix dito. Kahit na nararamdaman pa rin ni Rudy na napakaliit ni Jack, alam niya na palaging kumikilos si Jack sa gusto ni Jack. Dahil sinabi iyon ni Jack, nagpa siya si Rudy na huwag magsabi ng anuman. Gustong ipagpatuloy ni Chad ang pagsunod kay Jack, ngunit tinanggihan pa rin ito ni Jack pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sa huli, si Rudy lang ang pinagkatiwalaan niya. Kahit na may mga kasanayan si Chad, magiging pabigat lang siya kung patuloy silang sumulong. Pagkatapos ng lahat, ang mga nasa panloob na rehiyon ay pawang hindi kapani-pani walang malalakas na mandirigma. Mapoprotektahan lang niya si Rudy, sobra na ang ibang tao. Ang layunin ni Jack ay ang pinakasentro ng Chaos City, kaya hindi niya isinama si Chad sa huli. Pagkatapos umalis sa pangunahing grupo, si Rudy ay nasa mabuting kalooban. Sumunod siya sa likod ni Jack at nagpatuloy sa paglalakad habang nag-uusap sila. Pagkatapos ay itinaas niya ang 6 na daliri. Kinawian niya ang mga ito sa harap ni Jack, bilang ko lahat, at mayroon kang 62 gintong susi ngayon. Sa napakaraming gintong mga susi, tiyak na makakakuha ka ng isang hindi kapani-pani walang kamangha-manghang kayamanan, ngunit sa palagay ko ay hindi mo agad mapapalitan ang mga ito, tama ba? Dapat ay mag-ipon ka na lang ng isa pang 30 o 40. Lumingon si Jack kay Rudy, umiling-iling bago sinabing, kanina lang ako nag-aayos ng direksyon. Kahit na lumilipat pa rin kami patungo sa inner region sa ngayon, medyo malayo kami sa gitna. Pupunta tayo sa dakong timog silangan. Nanlaki ang mga mata ni Rudy, naguguluhang nakatingin kay Jack. Ngumiti si Jack at nagpaliwanag, iyan ay dahil may yugto ng siyam na mga 3 kilometro sa unahan. Natigilan si Rudy dahil doon. Papunta na pala sila sa isang stage ng 9. Kanina pa nila pinupuntirya ang isa sa kanila habang sumusulong sila kay Chad pa rin. Huminto lang sila dahil sa malawakang labanan. Pagkatapos, sa pagharap niyan, naisip ni Rudy na nagpa siya si Jack na huwag pumunta sa entablado. Tinapik ni Jack ang balikat ni Rudy at sinabing, wala akong planong pumunta sa stage ng 9 bago ito, pero bigla akong nakakuha ng napakaraming gintong susi. Pagkatapos malaman kung gaano kakomplikado ang sitwasyon sa panloob na rehiyon, kakailanganin kong palakasin pa para makakuha ng higit pang mga benepisyo. Kaya, mas mabuting kunin mo muna ang kayamanan ko. Kabanata 3538. Pinag-isipan na ni Jack ang mga bagay-bagay bago siya nagsimulang kumilos. Tumango si Rudy, pakiramdam niya ay makatwiran ang mga sinabi ni Jack. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-abante ng 3 kilometro pa at natano na nila ang stage ng 9 mula sa malayo. Ang entablado ay halos 10 metro ang lapad at pinalamutian ng mga matingkad na kristal. Mukhang isang malaking transfer array. Dumating silang dalawa sa harap ng entablado, at sinabi ni Jack kay Rudy, maghintay ka rito. Umakyat si Jack sa stage. Dahil na rin siguro sa dami ng mandirigma sa labanan kanina, naisip nilang dalawa na maraming mandirigma ang nasa paligid ng entablado. Gayunpaman, napansin nilang walang tao roon nang dumating sila. Nakaligtas ito ng maraming problema. Inilabas ni Jack ang lahat ng 62 susi at inilagay lahat sa gitna ng entablado. Ang entablado ay biglang umilo na puti, at ang 62 gintong susi ay nagsanib sa isang gintong likido, na umaago sa entablado ng siyam. Isang piraso ng impormasyon ang lumitaw sa isip ni Jack. Nanigas ang katawan ni Jack bago siya nagpakawala ng masayang pagtataka. Medyo mabait ang stage ng 9. Hindi ito basta-basta nagbigay ng mga premyo, ngunit hahayaan ang mandirigma na pumili kung anong katangian ang gusto nilang maging mga premyo. Pinili ni Jack ang katangian ng kaluluwa ng walang pag-aalinlangan. Ang entablado ng siyam ay nagpakawala ng gininto ang kinang. Matapos mawala ang liwanag, 3 kayamanan ang lumitaw sa harap ni Jack. Tuwang-tuwa si Rudy nang makita iyon. Wala pang nakita si Rudy sa 3 at hindi man lang niya alam kung ano ang tawag sa kanila o kung ano ang mga katangian nila.
Tuwang-tuwang sabi ni Rudy, nakuha mo lahat. Nakakuha ka ng 3 kayamanan ng sabay-sabay. Hindi masama iyon. Ngumiti si Jack at umiling, na nagpapaliwanag, isa lang ang pipiliin ko sa 3. Hindi ganoon kahanga-hanga. Pagkatapos ay tiningnan niya ang 3 kayamanan, itinuro ang mga ito mula kaliwa hanggang kanan, ang tabletang ito ay tinatawag na 7 Soul Nurturing Pill. Isa itong kahangahangang holy grade na tableta na nagkakahalaga ng napakaraming spirit crystal. Baka hindi ko kayanin kahit na ginamit ko lahat ng meron ako. Ang nasa gitna ay ang 9 Soul Herb. Ito ay nagkakahalaga din ng hindi kapani-paniwalang halaga, at ang huli ay isang Soul Crystal. Ni hindi mo sila mahahanap sa mga 3rd grade na mundo. Mabibili mo lamang ang mga ito sa mga mundo ng 2nd baitang. Ang mga ito ay nagkakahalaga din ng hindi kapani-paniwalang halaga. Lahat ng 3 bagay na iyon ay kamangha-manghang mga kayamanan. Lahat sila ay gusto ni Jack, ngunit napilitan siyang tumira sa isa gamit ang mga susi na mayroon siya. Kahit na hindi nagsalita si Jack tungkol sa kung ano ang maaari nilang gamitin, sapat na ang presyo para maunawaan ni Rudy kung gaano sila kahanga-hanga. Huminga ng malalim si Rudy at tuwang-tuwang sinabi, sayang isa lang ang mapipili mo. Kung pwede mo lang kunin lahat. Tumaas ang isang kilay ni Jack at mariing sinabi, huwag kang mag-alala. Hanggat mayroon akong sapat na oras, makukuha ko silang lahat. Ito ay simula pa lamang. Matagal na siyang wala sa Chaos City. Nagplano pa siyang manatili ng 1 linggo sa Cloud City sa susunod, pumunta sa Cloud Valley. Ang 1 linggo ay magiging sapat na oras para makakuha siya ng sapat na gintong mga susi. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, inilagay ni Jack ang kanyang kamay sa Soul Crystal. Ang iba ay kamangha-mangha rin, ngunit kumpara sa iba pang 2 bagay, ang Soul Crystal ay mas kapaki-pakinabang kay Jack sa sandaling iyon. Ang 7 Soul Pill ay ginamit upang ayusin ang mga pinsala sa kaluluwa ngunit hindi iyon kailangan ni Jack sa ngayon. Ang 9 Soul Herb ay maaari ring magpataas ng kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit hindi ito kasing epektibo ng Soul Crystal. Sa huli, pinili ni Jack ang Soul Crystal. Nagliwanag ang Soul Crystal, at naramdaman ni Jack ang enerhiyang dumadaloy sa loob ng hawakan niya ito. Nang pinili ni Jack ang Soul Crystal, ang iba pang mga kayamanan ay agad na nawala. Kabanata 3539. Huminga ng malalim si Jack bago siya bumaba sa stage ng 9. Medyo balisa na si Rudy sa paghihintay sa ibaba. Nakatutok ang kanyang mga mata sa Soul Crystal na nasa mga kamay ni Jack. Napabuntong hininga si Jack, maghanap tayo ng ligtas na lugar para masipsop ko ito bago tayo gumawa ng anuman. Ang panloob na rehiyon ay naiiba sa panlabas na rehiyon. Mas matindi ang mga away doon, at mas madalas mangyari ang kamatayan. Hindi lang mga kalaban ang naroon, kundi iba't ibang mga hayop din. Narinig ang iba pang mga mandirigma mula sa mga 2nd baitang mundo na nag-uusap tungkol sa panloob na rehiyon, ang mga hayop sa loob ay lahat ay hindi kapani-paniwalang malaki, at madaling pumatay ng mga mandirigma. Ang mga pagkakataong makakuha ng mga gintong susi ay tataas ng malaki. Si Jack at Rudy ay pumili ng isang lugar na nasa pagitan ng panlabas at panloob na mga rehiyon. Upang maiwasang maistorbo, naglagay si Jack ng isang pormasayon sa paligid nila. Pagkaraan ng isang buong araw, ganap na naabsorb ni Jack ang Soul Crystal. Tumingin si Jack habang ang Soul Crystal ay gumuho pagkatapos ganap na masipsip. Ang Soul Crystal ay nagdala sa kanya ng napakalaking tagumpay. Hindi nakakagulat na ito ay nagkakahalaga ng labis. Matapos itong masipsip, matagumpay na naabot ni Jack ang 2nd yugto ng Soul Sky mula sa una. Ang unang yugto ay tinawag na Broken Soul Blade, at ang pangalawang yugto ay tinawag na Soul Burst Ring. Sabik si Jack na subukan ito at makita kung gaano kalakas ang Soul Burst Ring. Huminga ng malalim si Jack habang nakatingin kay Rudy, at sinabing, susunod na tayo. Habang papalapit sila sa panloob na rehiyon, mas baog ang lupain. Naniniwala siya na malamang na kumalat na ang kanyang pangalan sa Chaos City pagkatapos ng malaking labanang iyon. Upang maiwasan ang anumang hindi kailangang gulo, nagsuot sina Jack at Rudy ng kanilang mga maskara. Ang Blood Moon sa langit ay mukhang mas masigla. Pulang-pula iyon na tila anumang oras ay maaaring tumulo ang dugo. Kumunat ang noo ni Rudy, 3 pa ang dumaan. Habang nasa loob tayo, mas marami ang tao. Bakit ganoon? Naisip niya na habang papasok sila sa loob, mas maraming tao ang susubukang salakayin sila para makuha ang mga gintong susi. Pagkatapos, magagawa nilang mag-counterattack at makuha ang lahat ng susi ng kanilang kalaban. Gayunpaman, sa sandaling pumasok sila sa panloob na rehiyon, marami na silang nakilala, ngunit wala ni isa sa kanila ang naabala kay Rudy at Jack. Karamihan sa kanila ay sumulyap lamang sa kanila bago umaban, hindi pinansin. Parehong nagulat at nadismaya si Rudy. Nagpatuloy sila sa pagsulong ng 20 kilometro, ngunit walang nangyari.
Napaawang ang labi ni Jack nang marinig si Rudy, nakalimutan mo na ba na napalitan na natin ang lahat ng ating gintong susi? Wala kaming kahit isang gintong singsing sa paligid namin ngayon, kaya natural na hindi sila mag-abala sa amin. Walang kwenta para kalabanan nila tayo. Si Rudy ay may hitsura ng realisasyon, sa wakas ay naalala na ang lahat ng kanilang ginintoang susi ay ipinagpalit nila sa mga kayamanan. Sa pagkakataong iyon, silang dalawa ay walang laman. Maliban na lang kung may mga talagang naiinip na tao, walang sino man ang magkakainteres sa kanilang dalawa. Sinampal ni Rudy ang sarili sa noo at tumawa, nakalimutan ko na talaga yon. Dapat ay nag-iwan tayo ng isang susi noon. Baka naka-attract kami ng mga kalaban yan. Napangiti si Jack at umiling, tingnan mo na lang yung mga warriors na dumaan. Mayroon silang hindi bababa sa 6 o 7 susi sa kanila. Ang mga mandirigmang tulad nito ay hindi magiging interesado sa mga mandirigma na may isang susi sa lahat. Kung gusto mong salakayin tayo, kailangan nating magkaroon ng hindi bababa sa 10 gintong susi. Tumango si Rudy. Sa sandaling iyon, narinig mula sa malayo ang mabibigat na yabag. Parang may napakalaking bagay na papalapit sa kanila. Sabay na napatingin ang dalawa sa pinanggalingan ng ingay. Kabanata 3540. Ito ang unang hayop na nakita ni Jack sa Chaos City. Ang malalaking kuko ng halimaw ay naging sanhi ng pagdagandong ng lupa. Kahit sa malayo, laking gulat ni Rudy sa laki nito. Napaawang ang bibig ni Rudy, grabe. Kasing laki ito ng maliit na bundok. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng napakalaking halimaw. Tumawa si Jack at sinabing, hindi naman ganoon kalaki. Karamihan sa mga hayop ng Hestia continent ay hindi rin maliit. Hindi mo pa sila nakita noon dahil bihira kang makipagsapalaran. Ang halimaw ay humigit kumulang 15 metro ang taas at 30 metro ang haba. Ito ay napakalaking ngunit medyo maliksi. Tumakbo ito ng napakabilis at tila kakaibang sumasalungat sa laki nito. Hindi yun sinabi ni Jack para lang sa pang-aasar kay Rudy. Talagang maraming malalaking hayop ang Hestia continent. Gayunpaman, ang mga hayop na iyon ay karaniwang nakatira sa malalim na kagubatan, at bihirang makipag-ugnayan sa mga tao. Si Rudy ay isang normal na alchemist, at karaniwang nakikipag-ugnayan lang siya sa mga materyales para sa kanyang mga table tasks. Wala siyang masyadong alam tungkol sa mga hayop noong una. Napaawang ang labi ni Rudy habang nakatingin sa halimaw na tumatakbo, anong tawag sa bagay na iyon? Matatagpuan ba ito sa Hestia continent? Ang hayop ay may ulo ng kambing at ngipin ng aso. Mayroon itong isang layer ng hindi kapani-pani walang matigas na panlabas na balat, at ang mga paa nito ay manipis at puno ng kulay abong balahibo. Medyo kakaiba ang hitsura nito. Sabi ni Jack, ang halimaw na ito ay tinatawag na Flaming Rhino. Ang isang nasa hustong gulang na Flaming Rhino ay nasa Divine Solidifying Realm man lang, ngunit sa Whirling World, parehong tao at hayop ay limitado sa huling yugto ng likas na antas. Kumurap si Rudy at sinabing, kung ganoon, delikado ba? Siyempre, walang halimaw ang makakapagbanta sa akin. Tinatanong ko lang kung ang halimaw na ito ay itinuturing na malakas na mga normal na mandirigma. Tumango si Jack, oo naman. Mayroon itong natural born technique, ang Flaming Horn, na nasa gitnang Ultimate God rank. Walang kapantay ang mga regular na mandirigma para dito. Ang taong ito ay may hindi kapani-pani walang makapal na balat at isang hindi kapani-pani walang malakas na depensa rin. Ang mga normal na mandirigma ay hindi makakalusot sa depensa nito. Pabilis ng pabilis ang Flaming Rhino. Matapos ang maikling pag-uusap nila, wala pang 1 kilometro ang layo ng Flaming Rhino sa kanila. Jack, tingnan mo. Nagtataka ako kung bakit parang baliw ang lalaking ito. Patuloy lang itong tumatakbo pasulong. Ginamit pa nito ang husay nito kanina. Kaya talagang may 3 lalaki sa paligid nito. Nagtatakang sabi ni Rudy. Nakita din ito ni Jack. Habang umaarangkada ang Flaming Rhino, may ilang figure sa paligid ng ulo at baywang nito. Habang papalapit ito, nalaman ni Jack na ang 3 lalaki ay patuloy na umaatake sa Flaming Rhino. 3 iba't ibang kulay na enerhiya ang patuloy na inilalabas, na nagsasalpukan sa katawan ng rhino na iyon. Itinaas ng rhino ang ulo nito at umungol. Sa sandaling iyon, malinaw na galit ang Flaming Rhino. Kahit na mayroon itong hindi kapani-pani walang malakas na depensa. Nasugatan pa rin ito matapos ang patuloy na pag-atake. May mga sariwang sugat ang makapal nitong likod. Biglang hindi na tumakbo pasulong ang Flaming Rhino. Nakatayo ito at biglang lumaki ang tiyan habang humihinga ng malalim. Parang may likidong gumagalaw sa loob ng tiyan nito habang nagsimulang dumagundong. Narinig ni Jack na may sumigaw, hindi maganda. Umalis ka na. Biglang nagkalat ang 3 lalaki. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master.
Abangan ang susunod pang mga kabanata.